Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, ipapakulong Leveste Delicado. Nako, grabe. PBBM Remulla gumalaw na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Matambang ba kami ng negosyo sa franchise? Wala ka pa kahihiyan? Sen mga kababayan, bago po natin i-play ang main video natin, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel mga kababayan, ay naglalambing po tayo, no? Pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, pag-uusapan po natin. Ito pong patungkol po kay Congressman Leandro Leveste, mga kababayan, no? Sabi po dito sa ang balita ngayon, nako, ito pong si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan ay naglabas na po ng kanyang hinanaing, no? Patungkol po sa nangyayari dito kay Congressman Leveste. Sabi po ni Congressman Kiko Barsaga mga kababayan, wala nang nahuli si Marcos sa flood control, ipapakulong pa niya si Leveste. Aba, anong klaseng utak ng presidente yan? Ayan mga kababayan, mukhang ang mangyayari po ngayon mga kababayan ay mauuna pa pong makulong yata itong si Congressman Leveste sa mga totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po mga kababayan ay patungkol sa pinakabagong interview ni Remulla. Okay, ito po si Remulla po ngayon ang gumagalaw mga kababayan at kakasuhan. Paiimbestigahan ni Remulla ito pong si Congressman Leveste. Ito mga ka-review natin, pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Mata ka ng negosyo mo yung franchise? Wala ka pa kahihiyan? Anong klase Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical niya, national franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Flip, bebenta mo, flip mo lang. Natawa lang ako mga kababayan. Ibinenta mo ng ganun lang. Eto. Yan sa caption mga kababayan. Nakikita nyo ba? Buying, itanong mo, nagbenta ng, sabi nito, Buying, itong amo mo, nagbenta ng ginto ng Pilipinas, bakit hindi mo rin imbestigahan, no? Ang pagbebenta po ng ginto ay may kinalaman po ba sa national security? Yan po ang tanong mga kababayan, bakit hindi mo rin paimbestigahan? Nagbenta ng ginto, di ba? Itong si Leveste wala pong ninanakaw mga ka-review natin Mo pa sila doon? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaari ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH. Halatang halata ka, Remulla, halatang hindi mas mabigat pa yung kaso ni Leveste kaysa po dito sa Cabral Files. Ang Cabral Files po mga kababayan ay government fund, no? Galing po sa flood control budget 'yan. Ang kay Leveste, mga kababayan, ano 'yan? Personal nilang kwarta 'yan, mga kababayan. Pero mas mabigat pa. Mas mabigat pa ang kasalanan. Mas mabigat pa yung kay Leveste kaysa po sa flood control.
ay masyadong halata na ito mga kababayan. Sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni Yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Ba't tingnan natin dokumento sa meron the document he got when Cabral was alive is not the same document as when he is dead today. There's nobody to authenticate it. This is Congressman. Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel. Ito lang ang taong gobyerno mga kababayan, no? Naggalit pa sa may hawak ng ebidensya. Imbis na, sige, ilabas mo yan dahil ano natin yan, ipupurso natin yan para may managot. Ito kakaiba. Nga kung sino pa yung may hawak ng ebidensya, siya pa ang galit pa sila mga kababayan. Grabe naman itong seremolya na ito. Diba? Masyadong halata ang galawan ninyo sa totoo lang. Ha? Sinasabi mong, hindi na, tapos na ako sa politika, I'm going to serve the Filipino people. Pero mga kababayan, sa nakikita ko kay Remulla, hanggang ngayon, ikaw na nanonood ngayon, posibleng maniwala ka sa sasabihin ko na hanggang ngayon, si Remulla ay napupolitika pa rin po ang kanyang priority. It is not about serving the Filipino people, giving justice to Filipino people. It is about politics mga kababayan. Politika pa rin po. Dahil kung para ka talaga sa bayan, yung files po ni Leviste mga kababayan, susuportahan mo yan, no? At aalamin mo kung ano ba talaga ang katotohanan patungkol dyan. Hindi mo sasabihin, irrelevant na yan, irrelevant. Paano naging irrelevant yan? Igaling nga yan mismo doon kay Cabral. No? Anong pagkakaiba ng nabubuhay pa sa hindi pa nabubuhay? Kasi hindi na ma-authenticate? Yun lang mga kababayan. Na mismong sila, umaamin sila na itong mga files na ito ay talagang galing kay late Yusek Cabral, di ba? Ayun ako, Remulla. Talaga pag pinag-uusapan Tulfo, Remulla, alam na natin ang kalalabasan nito. No? Wala tayong mapapala dito kay Remulla. Bakit hindi na lang kaya ito tanggal? Pwede bang tanggalin ang ombudsman? Hindi kasi pwedeng tanggalin basta-basta ang ombudsman. Meron po silang parang pinakakontrata dyan, mga kababayan. No? Sana gumawa ng batas na pag hindi nagtatrabaho ng maayos ang ombudsman ay tanggalin, no? Kapag bopols po ang ombudsman ay tanggalin din. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, Boyeng Remulla na supalpal sa hamon ni Kong Leviste. Hinamon na po si Remulla. Boyeng tuliro na dito. Okay, ito panoorin po natin to. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Leviste, may 2 linggo kayo. Ito, hamon ito. Kay Ombudsman Boyeng Remulla. Nagbigay ng malinaw at direktang hamon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa gitna ng sunod-sunod na isyong ibinabato laban sa kanya. Kasunod ng kanyang mga ibinulgar kaugnay ng umano'y malawakang anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, sinabi ni Leviste na handa siyang sagutin ang lahat ng paratang at isyu ngunit sa tamang oras at sa mismong bulwagan ng Kongreso. Sabi niya, bibigyan ko kayo, meaning ombudsman. Kasi iniimbestigahan na siya ngayon ng ombudsman, yun daw paglilipat o pagbebenta ng franchise, yung solar franchise niya sa Meralco. Ang naisip ko lang mga kababayan, di ba? Maraming beses na po nawawmali, no? Inisip ko lang baka mawawmali na naman po itong si Remulla kasi pabigla-bigla po sila no? Basta talaga kalaban sa administrasyon, lumalaban ka sa administrasyon, talaga may pagkakalagyan ka. It's either DOJ, Ombudsman or NBI ang gagamitin po nila. Ngayon mga kababayan, paano kung magkamali na naman po si Remulla? Di ba? Paano kung ito pala ay mayroong
I mean, kung ito pala ay sumunod sa batas. Diba? Kasi mambabatas po yan eh. Matalino pong mambabatas siyang si Leviste. Hindi rin naman po yan gagawa na ikakasira ng pangalan niya. Baka kasi sobrang excited na naman po itong si Remulla, no? Oh. At mawawali na naman, palpak ba? Kung mapalpak na naman itong ano nila, no? Marami nga nagkomento mga kababayan, sabi po nila, sige, kaso nyo na lahat kay Leviste. Gumawa kayo ng paraan, makasuhan lang si Congressman Leviste. Pero wag kayong gumawa ng paraan para matukoy, makasuhan yung mastermind ng flood control. Diba? Sa flood control scandal, mga kababayan, hindi nyo maituro-turo kung sino yung mastermind. No? Kaya eto, gumagawa na naman po ng eksena just for us to forget, no? The flood control scandal, mga kababayan. Pero marami po sa mga vloggers ngayon, mga kababayan, ang tulad po natin na hindi po tinatantanan. Ito pong flood control scam na ito, mga kababayan. Na hindi daw dumaan sa approval ng Kongreso. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Tama itong diskarte ni Congressman Leviste. Pabayaan lang muna yan. Sige. Kayo, 2 linggo mula ngayon, sasagutin ko kayo. Matatandaan ang nagsagawa ng investigasyon ang Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na may kaugnayan kay Congressman Leviste. Isang transaksyon niya ay hindi dumaan sa pag-aproba ng Kongreso. Sa halip na makipagsagutan sa hiwa-hiwalay na pahayag at aligasyon, malinaw ang mensahe ni Leviste. Hayaan muna niyang ilatag ng kanyang mga kritiko ang lahat na akusasyon bago siya magsalita ng buo at detalyado sa pagbubukas ng sesyon sa House of Representatives sa Enero 26. So ito na po ang kalakaran. Kung sino ang lumalaban sa korupsyon, Correct. sila na ngayon ang iniimbestigahan. So, tingnan nyo si Congressman Barsaga. Grabe po ang administrasyong ito, mga kababayan. Kung sino pa po ang may malasakit, kung sino pa po ang tumutulong, para matukoy talaga ang mga mastermind dito po sa korupsyong ito, no? Sila pa ngayon ang ginigipit, kinakasuhan, pinaiimbestigahan. No? Masaya pa ba ang administrasyong ito? Masaya pa po ba ang gobyernong ito? Parang sa gobyernong ito, walang kasiyahan ang taong bayan. Sabi nga ng iba, mga karibin natin, na ano sila parang ayaw na po nilang manood ng mga balita, no? Sorry to say, mga kababayan, no? Pero talagang ganito po no? Masaktan man tayo, pero yun po ang katotohanan na ang ating gobyerno ngayon ang pinaka-corrupt na gobyerno. Hindi lang po akong nagsasabi niyan. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabi. Sabi nga po, sa pinaka-latest na survey, no? 90+% ang nagsasabi na pinaka-corrupt na gobyerno ang gobyernong Marcos ito, mga kababayan. Binira sa Ethics Committee, sinuspend ng 2 buwan. Kailan? Paliwala kay Congressman Barsaga dahil magbabalik na daw siya ngayong first week of Pebrero at may pasabog siya. Sabi niya ang utak ng korupsyon sa Kongreso ay walang iba kundi si Enrique Razon, yung bilyonaryo. Ito may kinalaman kay Speaker Martin Romualdez, yung kanyang ilalahad. So, 2 sila na may pasabog pagbukas ng Kongreso sa January 26. Dito naman kay Leviste, sasagutin niya yung issue. But ngayon, nagsimula na talaga ang investigasyon. Kasi nasa kapangyarihan yan ng ombudsman.
imbestigahan ang alinman nakikita niya na may paglabag sa batas, lalo na pagdating sa graft and corruption na issue. But ako, kumpiyansa ako sa pagkatao nitong Libeste na ito dahil makikita mo, ibang-iba ang kanyang napaka-generous niya. Una kong bumilib sa kanya, yung kanyang programa sa kanyang distrito. Namimigay siya ng allowance ng mga estudyante. Sarili niyang bulsa, 150,000 students ang pinili niya sa kanyang distrito. Binibigyan niya ng 1,000 pesos allowance per month. Kung 1,000 times 150,000, ilan yun? 15 million o 1.5 million? Hindi ko na alam, kayo nang mag-compute. Sarili niyang bulsa. So, batang-bata ito, bilyonaryo na. At yun na nga, yung kanyang kita, income niya is dito sa solar company na, yun na, parang ibinenta niya sa Meralco. Tama ba? I'm not sure kung, Meralco. At ito ngayon, ang issue ngayon laban kay Congressman Libeste dahil national franchise yan, dapat humiling muna siya ng approval sa Kongreso bago niya gawin yun. Yun. Maliban sa investigasyon ng Pero kung Meralco po ang, di ba, ang bumili, mga kaubayan, hindi pa dapat, well anyway, hindi naman po tayo marunong dyan sa mga pagbenta-benta na yan. But what I'm trying to point out, mga kaubayan, no, hindi gagawa po ng aksyon, no. Ito ay base sa pagkakakilala natin dito po kay Congressman Libeste, base po sa kanyang mga ginagawa ngayong mga nakaraang buwan, no. May prinsipyo po ang batang kongresistang ito, mga kaubayan. So, I think tama, no? Kasi galit nga siya sa mga nagbe-bend the law. Maybe he is not bending the law, no? Try pa rin natin kung ano po ang kalalabasan ng investigasyon ng Remulla, basta wag lang pong matampered. Yeah. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction, patungkol po sa video ito, mga kaubayan, i-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat.